Sa kalaliman ng gabi, isang halimaw ang may hawak na umiiyak na sanggol, dahilan para magmakaawa ang ina. Ang mga tao sa paligid, natatakot at di makagalaw, bulong-bulungan ang tungkol sa mga pulis na pinatay at sa nakakatakot na halimaw. At nang atakihin na ng halimaw ang sanggol, naputol bigla ang kanyang braso, at lumitaw ang isang batang lalaki na may suot na mask at sombrero. Agad itinapon ng halimaw ang sanggol, at agad ding nasalo ito ng ina. Ang halimaw ay sumugod sa batang nakamaskara, pero mabilis itong nakaiwas at sinipa ang halimaw at tumilapon papunta sa pader ng gusali. At nang bumawi ang halimaw, pinigilan ito ng bata gamit ang sunod-sunod na suntok, dahilan para bumagsak ang halimaw sa lupa. Matapos talunin ng batang nakamaskara ang halimaw at hindi na ito gumalaw, nagulat ang mga tao pero nagsimula silang pumalakpak at mag-cheer, nagpapasalamat sa kanyang tapang. Lumapit ang ina ng sanggol, punong-puno ng pasasalamat, subalit tahimik lang ang bata, at biglang tumalon pataas sa mga gusali at umalis. Ang mga tao na natutulala ay nagbulungan na totoo pala na talagang may mga superhuman. Samantala, sa isang silid-aralan, nagsisimula ang guro ng talakayan tungkol sa mga natural na sakuna, ipinaliwanag ang kahulugan at pinagmulan ng salita, at binanggit ang mga pagbaha, lindol, at bagyo bilang mga halimbawa. Habang sa likod ng klase, isang estudyante ang nagrereklamo na nahihilo at parang masusuka dahil sa hirap ng mga salita ng guro. Sinusubukan siyang kausapin ng isa pang estudyante para ipakita ang isang bagay na mahalaga, pero tumatanggi ang estudyante dahil lalo siyang nahihilo. Subalit patuloy ang isang estudyante at palihim na pinakita ang video sa kanyang telepono. Pinag-uusapan nila ang isang insidente sa Oryudong at humanga sa malapitang kuha ng weight cap superhuman na may mataas na resolusyon, di gaya ng mga pangit na video na karaniwang nakikita. Isa sa kanila ang nagbiro tungkol sa panganib na sinuong ng kumuha ng video, iniisip kung ano ang mangyayari kung nadamay ito sa laban. Pinapakita nila ang pagkabilib sa hitsura ng superhuman at takot sa posibilidad na makatagpo ng ganoong makapangyarihang nilalang. Napansin ng guro ang dalawang estudyanteng nagbubulungan sa likod ng klase at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Subalit biglang tumunog ang alarm, nag-aanunsyo ng posibleng paglitaw ng halimaw malapit sa Incheon Port. Kinansela ang lahat ng klase at agad naman na sinabi ng guro na umuwi ng maayos, huwag magtulakan, at huwag pumunta sa ibang lugar. Isang estudyanteng babae ang naiinis dahil malapit ang bahay niya sa Incheon Port. Napansin niya na pangatlong beses na itong nangyari ngayong taong ito. Naalala niya ang isang halimaw na umatake ilang taon na ang nakalipas at pumatay ng humigit kumulang 70 katao at winasak ang gangnung. Habang nag-aalala, napansin niyang may isa pang estudyante na natutulog pa rin sa gitna ng alarm at nagtataka kung sino yon. Agad nitong tinawag ang natutulog na estudyante. Subalit bigla ding nagising dahil may tumawag sa telepono nito. Sinabi ng tumatawag na may kailangan siyang puntahan sa Incheon Port at ibibigay ang eksaktong lokasyon bago siya umalis at huwag kalimutang dalhin ang earpiece. Ang natutulog na estudyante ay si Lim Kang mula sa Suyeon High School, first year, class 3. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang estudyanteng babae at nagsabing may alert warning at kailangan na niyang umuwi. Sumagot si Lim Kang habang naghihikab na aalis na din siya. Nagtaka naman ang estudyanteng babae at nagtanong kung ano ang meron kay Lim Kang at sobrang relax pa din nito. At habang paalis ang estudyanteng babae, sinabi niyang sobrang walang pakialam si Lim Kang at baka hindi magtagal ang buhay nito. Pagkaalis ng babae, iniisip ni Lim Kang na dala niya ang earpiece at kailangan niyang magbihis sa banyo. Sinasabing dapat hindi siya mapansin ng kahit sino. Lumipat ang eksena sa Incheon Port, kung saan may isang tao na humaharap sa isang halimaw at sinagasaan ito ng sasakyan, galit na sumisigaw. Pero kahit sa lakas ng bangga, hindi man lang natinag ang halimaw na natiling nakatayo at hindi nasaktan. Nagulat ang driver at agad inatake ng halimaw ang truck. Malapit doon, sinubukang pakalmahin ng isang tao ang umiiyak na kasama, sinasabing tumahimik at magtago para mabuhay habang hinihintay nila ang pagdating ng mga militar. Sinasabi ng isa na siya ang haharap kung sakaling makita sila ng halimaw, subalit makikitang nasa taas na nga nila ang halimaw. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa paaralan kung saan kausap pa rin ni Lim Kang ang isang tao na si Jury sa telepono. Tinanong siya ni Jury na nasa kabilang linya kung nasaan na siya at sumagot si Lim Kang na nasa banyo pa rin siya at kakapalit pa lang ng damit. Sinabi ni Jury kay Lim Kang na seryoso ang sitwasyon at kailangan na niyang magmadali. Sinabi ni Lim Kang na handa na siya, suot na ang earpiece at nakatago na rin ng maayos ang kanyang backpack at uniforme sa isang lugar. Nag-aalala si Jury sa pagiging pabaya ni Lim Kang,
kaya mabilis niyang sinabi na mga 11 minuto ang takbo mula sa paaralan papunta sa destinasyon. At kahit hindi tiyak ni Jury kung gaano katagal talaga ito, determinado si Lim Kang at agad nagmabilis. Lipat ang eksena, ang halimaw ay umatake na nga sa isang tao at agad siyang pinatay nito. Isang tao pa ang nagtangkang tumakas, pero mabilis na hinabol ng halimaw. At agad na hinawakan ng halimaw ang ulo ng tumatakbong tao. Nakiusap ang tao at nagmamakaawa, pero agad itinapon siya ng halimaw, dahilan para siya'y magsuka ng dugo pagbagsak sa lupa. At nang papalapit na ang halimaw sa tao, handa na itong mamatay, ngunit biglang may dumating na isa pang tao, at inutusan ang halimaw na huminto at minura ito. Nagbago ang eksena kay Lim Kang na tumatakbo ng mabilis habang kausap si Jury sa telepono. Sinabi ni Jury na nasa kalagitnaan na siya at kasing bilis na siya ng isang eroplano. Kaya kung didiretso siya sa ganoong bilis, maaabot niya ang destinasyon sa tamang oras. Subalit binalaan din siya ni Jury na paparating din ang Inhuman Subjugation Special Task Force at kailangan niyang mag-ingat dahil hindi pa alam ang lakas ng mga ito. Samantalang, binanggit naman ni Lim Kang na nakikita na niya ang lokasyon. Lipat ang eksena sa port, isang tao ang sumisigaw ng mabilisan para tawagin si Mr. An at makatakas. Samantala si Mr. An ay nagulat na may tao pang naiwan sa kanyang pina-evacuate at inutusan na tumakas ito habang dinidistract niya ang halimaw. Kahit may pagkakataon para makatakas, hindi kayang iwan ng tao ang boss. Habang iniisip niya ang kanyang mga mahal sa buhay, sina Honey at Donggu, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at umaasang mapapatawad siya ng mga ito. Ngunit, isang sandali nang hindi inaasahang ginhawa ang dumating ng ang halimaw, na nakatitig pa rin, ay biglang nagpunta sa ibang direksyon. At ang tao ay agad na kumakapit sa pag-asa, nagmamakaawang umalis na lang ang halimaw. Subalit, biglang kinuha ng halimaw ang malaking container, at mabilis na itinapon ito sa lokasyon ng tao. Subalit sa tamang oras, dumating si Kang at sinipa ang malaking container upang hindi tamaan ang tao. Laking gulat ng tao sa ginawa ni Kang habang nakatitig ang halimaw kay Kang, sinabi naman nito na delikado ang magtapon ng mga bagay na ganyan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.